Napalingon halos ang lahat ng pares ng mga mata na nasa may bulwagan ng Silva Hotel, nagayak na gayak sa iba't ibang mga palumuti. Nang mabagal na pumasok si Althea. Pino ang galaw dito, na animoy dalagang Pilipina. Sa naturang hotel, gaganapin nila ang piging. Malamyos at parang medyo nakakaantok. Sa pandinig ni Althea ang pumapailan lang na awitin na umaabot hanggang labas. Para siya nitong hinihele upang makatulog. Marami ng mga taong nasa lugar. Halos lahat ng employee ng Salmeda Holdings at Silva Corporation ay naroon at umattend. Samantalang bilang lang naman ang naglakas ng loob na pumunta ng mga employee ng Marquez Designs. Mas gugustuhin pa nilang magsariling lakad kung sana'y walang limit. Hindi naman ito kinundena ni Kenzo. Namamawis ng palad ni Althea na nakahawak sa maliit niyang purse. First time niyang umattend ng ganong klaseng dinner party. Iba ang alam niyang dinner party. Ito yung tipo ng kakain lang kayo sa labas ng dinner. Ngunit iba palang team noon sa Silva Hotel. Daig pa nitong kasalan at debut. Ayos ka lang, Althea? Untag ni Kenzo. Pinasadahan siya ng tingin. Oo naman, ayos lang ako. First time mong umattend, di ba? Oo, pero kaya ko namang maging formal. Nakakapanibago lang. Nasa tabi niya si Kenzo, kasabay na naglalakad. Sa likod nila ay naroon si Ruby na hindi pa man nagsisimulang party, hulas na ang suot na makeup sa mukha. Napakapal ang lagay ni Ruby dito dahil inuna nitong isipin ang selos kay Althea kumpara sa mukha niyang pawisin. Wow! Yun na salitang nag-uumapaw sa mata ng mga nakakita kay Althea. Napahagikik na ng mahina si Althea nang mapansin ng ilan sa mga kalalakihan na halos maging puso na ang hugis ng mga mata. Mabuti naman kung ganun, Althea. Huwag kang papasinda kay Renz. Tingnan mo, maglalaway sa iyong asawa mong yun kapag nakita ka. Malakas man ang boses ni Kenzo ay walang ibang nakarinig noon dahil mas lumakas pa ang tugtugan na may kasamang ingay ng mga tao. Naman, sino siya para katakutan? Nakasuot si Althea ng long dress na kulay puti na hapit sa katawan. May pagbabago man sa bandang puson niya at balakang. Pero hindi pa rin ito napansin ng karamihan. May mga beads yun ng silver na patuloy na kumikinang sa tama ng liwanag ng bawat ilaw. Bagamat simple ay disente yung tingnan. Puno ng dignidad na patuloy na humakbang si Althea. Marami ang sumalubong sa kanila at karamihan ay nakipagbeso pa. Ang ilan sa kanila ay kumamay. Sa bawat paggalaw ng katawan ni Althea ay mas lalo pa nitong in-emphasize ang mapang-akit niyang leeg. Lalong mas naging kakaiba din ang dating ng collarbones niya na minsang kinabaliwan ng kanyang asawa lalo na kapag lasing na lasing. Sa hindi nakakakilala sa kanya ay iisipin nang galing siya sa prominente at napakayamang pamilya. Hindi kasi halata yun sa kutis niya at paano siya gumalaw. Umikot pa si Althea at nag-pose nang mapadako na sila sa may main entrance at photo booth ng event. Masayang ngumiti si Althea ang kaalinsabay ng flash ng kamera. Sobrang naging proud pa siya sa alindog ng katawang walang kupas. Noon lang din niya naramdaman na maging proud. Siguro dahil bata pa siya nang magkaroon ng asawa. Kenzo, napansin mo ba si Renz? Makahulog ang nginitian ni Kenzo si Althea dahil sa katanungan nito. Hindi pa, kung napansin mo lang, hindi ba dapat nandito na siya at nag-istima ng bisita? Sila kaya may pakana nitong dinner party. Bisita lang naman tayo. Baka wala pa o hindi kayo kausap siya ng punong abala ng event. Hindi na nagkomento si Althea na pahapyaw na pinagalang mga mata. Nagbabaka sakaling makita niya ang asawang hinahanap niya. Madilim na sulok sa lugar ng kanto ng event hall ay naroon si Renz nakamukmok. Hindi niya magawang tanggalin ang mga mata kay Althea. Ilang di pa lang ang layo sa kinaroroonan niya. Kahapon ay hindi siya umuwi ng bahay nila pero sinigurado niyang na-deliver ang damit na susuotin ni Althea. Sa apartment siya ni Eleanor natulog ng nagdaang gabi kung kaya naman hindi sila sabay ni Althea na pumunta ngayon ng venue. Ang original na plano niya isasabay niya dapat si Althea. Pero pumunta siya kay Eleanor sa dahilang medyo masama pakaramdam ng babae. Humigpit ng hawak ni Ren sa shot glass ng alak. Isahan niyang nilunok ang laman upang mahugasan ng isipan niyang si Kenzong gumawa noon para sa asawa na dapat ay siyang gagawa.
Mr. Salmeda, nariyan na po si Mrs. Salmeda. Bulong ng sekretary niya upang ipaalam ang pagdating nito. Nanatiling tikom ang bibig ni Renz at walang kahit na anong reaksyon. Tumayo na ito upang magpakita kay Althea na nang matanaw ang bulto ng asawa ay kaagad ng umasim ang ilatsa ng itsura niya. Hinintay niya itong umuwing bahay kagabi pero humapdi na lang at lahat ng mga mata niya ay walang Renz na dumating at nagpakita sa kanya. Siya rin ang may kasalanan kung bakit malaki ang mga eyebags niya. Mabuti naman at pumunta ka rito, Althea. Patuyang bungad ni Renz. Pagtigil pa lang sa harap ni Althea. Of course, Mr. Salmeda. Sayang naman ang design ng damit na pinili ko kung ako lang ang makakakita nito, di ba? At saka sayang din ang binayad mo dito. Tinapik ni Kenzo si Althea sa balikat upang kunin ang atensyon at magpaalam na saglit na may pupuntahan. May nakita kasi siyang kakilala at kailangang batiin niya. Babalikan kita mamaya, bulong ni Kenzo na bahagya pang humilig sa isang tenga ni Althea habang ang mga matay na natili na kay Renz. Sige, dito lang ako. Kung simpleng bulong lang yun para kay Kenzo at Althea, sa utak ni Renz ay hindi. Iba ang nakita niya na parte ng seloso niyang imahinasyon. Gumalaw ng panga ni Renz. Hindi yun nakita ni Althea dahil nasa likod pa rin ni Kenzo na nanatili ang kanyang mata. Bakit ganyan ka kung makatingin? Hindi ba at ako dapat ang wala ka na roon, just enjoy the dinner party all you want, Althea? Akmang lalagpasan na siya ni Renz nang mabilis silahin ni Althea ang laylayan na suit ng asawa. Sa tingin mo ba, bati na tayo porket dahil ikaw ang sponsor ng damit na suit ko ngayon? Mali ka, Renz. Ang laki pa rin ng kasalanan mo sa akin. Bakit mo ko binagsak kahapon? Hindi mo ba alam na maaari ko yung ikapahamak, ha? Sinalubong ni Renz ang nalilisik na mga mata ni Althea at mahigpit na hinawakan ang kamay nitong humihila sa laylayan ng suot niyang suit. Mariin at sa pilitang tinanggal na niya yon na halos gumalaw ng magkabilang panga. Bagamat labag sa loob iyon ni Althea ay wala siyang nagawa kung hindi ang bumitaw. Napapahiya at nahihikbing inilibot ng babae ang mga mata. Buti na lang at wala ni isang nakatingin at nagmamasid sa kanilang mga bisita ng oras na yun para makita ang trato nito sa kanya. Hinabon niya lang ng tingin ang likod ni Renz. Nais pa sana niya itong sundan para kausapin. Ngunit natanaw niya na sa kabilang direksyon ang bulto ni Kenzo na naglalakad at tinutumbok na pabalik ang banda niya. Nanatili na lang siyang nakatayo sa pwesto. Nakita mo po nung abala ng event na ito? Tanong ni Althea na pilit winawaglit ang mga sinabi ni Renz. Ito lang ang paraan upang maibaling niya dito ang atensyon. I mean, ang pinaka-CEO ng Silva Corporation mismo. Lingit sa kaalaman ni Althea na ang punong abala ng event na yon ay kapatid ng minsang inireto sa kanya ng dating ina na si Attorney Silva. Pasalamat siya na hindi ito pumunta doon para magkita sila. Malaking gulusan ang aabuti nila kapag nagkataong nangyari ito. Natanaw ko lang pero hindi ko nagawang malapitan. Ang dami pang kausap eh. Busy, mamaya na lang. Iginalaw lang ni Althea ang isang balikat niya bilang tugon. Iniiwas ng tingin sa banda kung saan naglahong biglang asawa niya. Halika Althea, pumunta tayo doon. Kumuha tayo ng pamatid uhaw. Iginiya ni Kenzo si Althea gamit ang isang kamay niya sa likod nito. Tanawin na hindi nakaligtas kay Renz na nasa bandang sulok ng muling area. Gulong-gulo, naiinis sa sarili kung bakit nagsaselo siya. Gayong hindi naman dapat. Gusto niya na siya lang ang hahawa kay Althea. Pero pinipigilan siya ng isipin na patungong pala sila sa hiwalayan. Padaskol na niyang dinampot ang baso ng alak at sunod-sunod na itong muling nilagok. Nagkunwaring naubo naman sa tabi niya si Britney na nakita ang buong pangyayari. Iiling-iling na lang ito sa kilos ng among halatang hindi mapakali. Sir, doon na lang po tayo sa totoo lang ha? Hindi na niya napigil ang dila na kanina pa kumakati. Nagsasalos ka ba kay Mr. Marquez dahil po ba mukhang sobrang interested siya kay Mrs. Almeda? Inangilan lang na rin si Britney na naging tipid lang ang ngiti sa labi. Ayaw na niya ito magsalita pa dahil alam niyang tama palagi ang nagiging hula ng sekretary niya. Watch your mouth, Britney. Baka may makarinig sa sinabi mo at isipin na totoo ang lahat ng yan. Hindi po ba, sir? May mali po ba ako? Obvious na obvious po kasi na sa inyong mga matang sobrang selos. Shut your mouth. Hindi ko hinihingi opinyon mo. Muli pang nilunod ni Renz ang sarili sa bagong refill na alak na laman ng baso niyang hawak. Ang ganda po kaya ni Mrs. Almeda ngayong gabi, hindi ba?
Maraming ang mga lalaki kaninang halos ayaw tanggalin ang mga mata sa kanya. Sure ka na ba talaga sir na gusto mong makipaghiwalay? No second thoughts? Meron pang chance. Lumabi pa si Britney, pilit inaarok ang iniisip ng kanyang amo. Batid niya na may nararamdaman pang lalaki sa asawa. Nahahati lang ito. Naguguluhan sa nararamdaman dahil ang isa ay nabuntis niya pa. Nakapirma na ako. Alam mo sir na pwede ka pang umatras. About naman sa magiging anak niyon Eleanor. Pwede mo naman siyang sustentuhan na lang. Umiling si Renz. Hindi niya ito gagawin. Pagtatawanan siya ni Althea at ng ibang nakakaalam nang hiwalayan siya mismo ditong naghamon. Hindi niya gagawing katawa-tawang sarili dahil lang sa pesteng nararamdaman niya. No, ano man ang mangyari, tuloy ang annulment namin ni Althea. Hindi ako aatras. Hindi ko babawiin at muling lulunukin ang lahat ng mga nasabi ko na sa kanya. Hindi na nagsalita pa doon si Britney. Alangan namang pilitin niya to. Kung yun ang gusto ng amo, wala na siyang magagawa. Kaso nga lang iba talagang sinasabi ng action at mga mata ng kanyang poging boss. Pakakasalan ko si Eleanor dahil mahal ko siya at hindi lang nang dahil sa nabuntis ko siya, Britney. Labas sa ilong na wika ni Renz, mababaw na dahilan ni Renz. Sa totoo lang, hindi niya na rin kayang explain kung bakit ganitong nararamdaman niya. Pero hindi papayag si Renz na maging laughing stock dahil sa pabago-bago niyang desisyon. Papanindigan niya ito kahit pa parang gusto na niyang bawiin lahat ng mga sinabi niya. Kailanman ay hindi niya muling kakainin ng pagkaing isinuka na. Sa kabilang banda naman ay hindi nahirapan si Althea na makibagay sa party. First time niya yun pero dahil mapagmasid siya sa paligid ay naging madali na lang sa kanya upang memoryahin kung anong madalas na ginagawa ng bisita. Tinandaan niya lahat ng yun. Gutom na ako, anong oras kaya tayo kakain? Pabulong na tanong ni Althea kay Kenzo, sabay haplos sa tiyan niyang kumakalam na. Ako nga rin, siguro maya-maya. Nang i-announce ng MC ang start ng dinner ng buffet style, ay naunang dalawang lumapit sa table. Tinanggal na nila ang hiya para sa kumakalam na sikmura. Matapos na kumuha ng pagkain ay muli silang naghanap ng upuan na nakakalat sa malalaking area ng lugar. Maingay ang buong paligid dahil kanya-kanya na sila ng umpukan. Noon lang naalala ni Althea ang sekretary ni Kenzo. Si Ruby nga pala, nasaan? Natigilan si Kenzo at ginala na rin ang mga mata. Nakalimutan niya na rin nakasama palang sekretarya. Ewan ko, hindi ko napansin kung saan nagpunta. Kanina nasa likod lang natin siya, hindi ba? Sinuyod ng mga mata nilang pareho ang buong floor. Natagpuan nilang babae sa buffet table at kumukuha na ng pagkain. Nang igala ni Ruby ang mga mata ay walang atubiling itinaas ni Althea ang kamay upang kunin ang atensyon nito. Bagay na kagad napansin ni Ruby. Walang emosyon na lumapit siya sa table ni na Althea, suot pa rin ang ayaw na pakabog niyang muka. Saan ka pumunta? Nag-CR lang po ako sir. Halika, maupo ka na dito. Naupo na doon si Ruby matapos tapunan ng tingin sa Althea. Nananatiling nakangiti pa rin sa kanya. Naasar pa rin siya sa itsura ni Althea kahit na maging siya'y nagagandahan. Simple lang kasi ang mukha nito. Walang arte, hindi peke. Mukha rin naman itong mabait, trigger lang siya at naunahan ng galit. Dahil panay ang dikit nito sa man of her dreams. Nabitin sa ere ang baso ng alak ng muli sanang lalaklaki ni Renz. Nang agawin ni Britney yun mula sa kamay niya, pinalisikan kagad ni Renz ng mga matang babae na hindi man lang doon natinag. Bagkus ay matamis pa itong ngumiti at pinaliit ang kanyang mga mata. Halatang pilit yun pero wala namang ibang magagawa si Britney kung hindi ang agawin ito para makuha niya lang ang atensyon ng amo na kanina pa niya tinatawag pero deadma lang. Bingi-bingihan at animoy walang naririnig. Sir, gusto daw po kayo makausap ni Mr. Silva sa private room, sabi ng sekretary niya. Si Rodrigo Silva ang CEO ng Silva Corporation, ang siyang tinutukoy ng kanyang sekretary. Tinangka ni Renz agawin ang baso ng alak na nakuha ni Britney. Nang walang hirap ngunit kaagad na nalayo ito kay Britney. Sa pamamagitan ng pag-atras niya ng ilang hakbang sa pwesto ni Renz. Napapahiyang binilaan siya ni Renz sa pamamagitan ng makahulugan niyang pagtitig. Mr. Salmeda, hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Gusto po kayong makausap ni Mr. Silva sa private room niya ngayon na. Tara na po. Nilakasanay ni Britney dahil baka hindi talaga naririnig ng amo ang boses niya nang dahil sa music. Narinig kita Britney, hindi mo kailangang sumigaw.
Parang galing sa ilalim ng lupang tugon ni Renz. Bagsak ang balikat na tumayo na si Renz. Sinulya pa ng shot glass na hawak pa rin ng sekretary. Akala niya'y magagawa na niyang maglibang pero pati pala dito'y negosyo pa rin. Ibigay mo sa akin yan, iinumin ko. Tumalima naman ang sekretary. Pigil ang hiningang pinagmasdan sa Renz ng lunukin ng alak na animoy. Uminom lamang ito ng tubig. Muling sinulya pa ni Renz si Althea na nasa hindi kalayuan sa table nila at kasalukuyang kausap pa rin si Kenzo at ang sekretary nito. Kumakain na. Tara na po sir, baka mainip na po sila sa paghihintay sa loob. Kanina po ako nag-confirm. Tumango lang si Renz at sumunod na kay Britney na nauna ng humakbang. Sinundan niyang sekretary. Medyo umiikot ang paningin niya dahil sa tama na alak. Ilang beses niyang ipinilig ang ulo. Umaasang mawawala sandali ang epekto. Agad na pabaling si Althea ng tingin sa pamilyar na likod na nakita niyang dumaan sa may gilid nila. Nahagip ito ng sulok ng mga mata niya habang tahimik na kumakain at nakikinig sa panakanakang usapan ni Ruby at Kenzo na tungkol sa future plans ng Marquez Designs. Saan kaya yun pupunta? Akala ko ba kailangan niya ako dito kaya pinilit niya akong umattend? Parang hindi naman. Parang display lang ako. Ni hindi niya nga ako kausapin ng maayos. Binudol niya lang akong bumuntot sa useless na party. May problema ba Althea? Si Kenzo na napansin ng biglaang pagbabago ng emosyon ni Althea. Nang marinig yun ay muling ibinalik ni Althea ang tingin kay Kenzo na napansin na palang ginawa niyang pagtitig sa papalayong likod ng asawa na dumaan. Hindi niya tuloy alam kung saan ito pumunta kasama ang sekretary niya. Wala Kenzo, Mr. Marquez. Pagtatama niya nang makitang binalingan siya ng tingin ni Ruby. Sorry, nasanay lang talaga ako sa name basis. Kailangang baguhin mo yan Althea. Amon natin siya samantalang tayo, trabahante lang niya. Oo na Ruby, high blood ka na naman. Sa totoo lang, naiinis na dito si Althea pero mas okupadong utak niya ng pinuntahan ni Renz. Kaya naman hindi na lang niya pinatulan pa to. Ilugar mo kasi kung saan ka nababagay. Ruby, saway na ni Kenzo, hindi na nagustuhan ng pangwawalang hiya nito kay Althea. Sorry sir, gusto ko lang namang irespeto niya. Hindi ko sinabing makialam ka kung anong relasyong meron kaming dalawa. Mind your own business. Ruby, wag mong pag-initan si Althea dahil hindi ka naman niya inaano dyan. Natameme na lang si Ruby hanggang natapos silang kumain. Nagpaalam na si Kenzo na may pupuntahan at syempre, kabuntot nito si Ruby. Labag man yun sa loob ng lalaki ay kailangan. Sigurado ka na kaya mo nang umuwing mag-isa? Idaan ka na kaya namin. Doon din naman ang, wag na. Masyado pang maaga, may pagkain pa akong gustong matikman at saka kaya ko ng sarili ko. Alam mo namang hindi ako nag-iisa dito. May ilan pang nagtatrabaho sa company mo. Alanganin tiningnan si Althea ni Kenzo. Duda ito sa sinasabi niya dahil napaka-introvert nito. Sure siya na hindi to kusang lalapit sa pamilyar na mukha ng mga employer ng kumpanya niya. Pero wala naman siyang magagawa dahil urgent matters ang lakad niya. Gusto niya pa sana itong isama pero baka maboard lang ito at hindi niya rin alam kung anong oras makakauwi. Hindi yun makakabuti sa batang nasa sinapupunan niya. Sabihin mo na sa akin ang totoo, Althea. Gusto mo bang sumama na lang sa amin? Ganun na lang ang naging iling ni Althea sa paanyaya ni Kenzo nung kang sasama siya dito. At isa pa baka kumulo na naman ang dugo ng sekretary nitong medyo kalmado na ang pakikitungo sa kanya. Okay na siya. Hahanapin niya na lang sa Renz. Magpapaalam na uuwi na. Baka kasi sumbatan na naman siya ng asawa kung uuwi siyang walang paalam kahit na maikli. O sige, in case na kailanganin mong tulong, alam mo namang one call away lang ako. Isang tawag mo lang, pupuntahan kita kung nasan ka, okay? Tumango si Althea at sinulyapan si Ruby sa tabi na Kenzo. Nakatikwas na naman ng isang kilay nito sa kanya kahit na hindi niya ito inaano. Ingat kayo. Pinanood ni Althea ang umalis si Kenzo at Ruby. Nang maglaho na sila sa paningin ay muling ibinalik ng babae ang mga mata kung saan huling namataan niyang bulto ng asawa. Nang sandali pa siyang naghintay sa lamesa, umaasa na muli niya itong maispatan ng mata. Ilan na rin sa mga kalalakihan ang lumalapit sa kanya at nagtangkang makipagkilala, makipagkaibigan. Pero ang palaging sinasabi ni Althea ay taken na siya at naroon sa venue yung boyfriend niya. Sa bagay, sa itsura mo bang yan, imposible namang wala pang nagmamay-ari sa'yo. Baka gusto mo na lang na sumama sa table namin. Mukha kang loner, maluwag pa kami. Giit ng isang lalaki na sa Silva Corporation ng trabaho. No thanks, pauwi na rin ako, hinihintay ko lang na bumalik dito ang kasama ko.
Nagbanyo kasi. Aalis ka na kagad? Ang aga pa. Gusto mo bang ihatid na kita? May dala akong sasakyan. Huwag kang mag-alala, may driver akong kasama. O sige. Nang tumalikod ito ay noon lang napagtanto ni Althea na sumabay nga lang pala siya kay Kenzo papunta sa venue kanina. Lalo pang sumidi ang kagustuhan niyang mahanap sa area sa Renz. Total, iisang bahay lang naman ang tirahan at inuuwian nila. Maano bang makisabay siya dito pa uwi? Hindi na lang muna niya inuungkatin ang matinding galit niya nang sa ganun hindi ito makatanggi pa. Humantong si Renz sa isang private room na kung saan nasa kabilang dulo lang ito ng hallway. Tuloy-tuloy silang pumasok doon na binuksan ng isa sa mga security. Nakilala kasi sila kagad ng bantay. Mr. Salmeda, bulalas ni Rodrigo na nag-echo sa apat na sulok ng silid. Pahapyaw na niyaka pa si Renz sabay tapik sa balikat nito. Malapad ng ngiti sa labi ng lalaki ng ilahad ng isang kamay na kagad naman tinanggap ni Renz. Kamusta ka, Mr. Silva? Ayos lang, please have a seat. Magkaharap silang naupo. Tanging silang dalawa na lang ang naroon. May naabutan si Renz na ilan sa mga tauhan nito na kagad umalis nang makitang pagpasok nila sa silid. Sa center table na nasa gitna nila ay nakahain ang iba't ibang pagkain na makikita rin sa buffet sa labas. Ngunit hindi naman yon ang sadya ng lalaki kung bakit naroon siya. You should have seen the plans and ideas of the building tower na gusto ko ng company niya mismong gumawa. Project yun ng Salmeda Holdings. What do you think, Mr. Silva? Papasa ba? Pagkaupo pa lang niyon ay kagad ng topic na binuksan ni Renz. Ayaw na niya magpaligoy-ligoy. Gusto niya ng direct to the point. Okay naman. Hindi nagustuhan ni Renz sa maikling reply ng kapwa CEO. Higit pa doon ang inaasahan niya gaya na lang nang papuri sa magiging design. Subalit wala. Bokya si Renz dito. What do you mean, Mr. Silva? Hindi pumasa ang design? Pangit? Hindi naman siya sinasabi kung hindi ang design na gusto kong susundin niyo at gagawa kayo ng sarili niyong design, hindi ako papayag. Kami ang client, kayong contractor. Okay naman ang budget. Sa tingin niyo papayag ako dyan? Tumayo na si Renz. Wala nang plano na makinig sa sasabihin ni Rodrigo. Madali naman siyang kausap. Hindi niya ipipilit kung hindi ito pwede. Hindi yun ang ibig ko sabihin, Mr. Salmeda. Nakausap kong T-Roel mo about dito sa project. Hindi ko siya tinatanggihan dahil sa pangit ang design. Pero yun ay ang dahil sa tiyuhin mo. Ayoko makipag-deal ng business sa kanya. Wala siyang credibility pagdating sa mga ganitong proyekto. Ayoko. Hindi ko tatanggapin ng project kung siyang makakatrabaho. Hindi umimik si Renz. Nanumbalik sa isipan niyang skandal at issue ng kanyang tiyuhin dati. Pero hindi rin yun naging malinaw sa kanya. Hindi ko siya sinisiraan sa iyo, Mr. Salmeda. Pero hindi rin naman lingid ng lahat na nangyari sa amin sa kaalaman mo, hindi ba? Nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng lalaki ang T-Roel niya. Bukod sa ayaw na makialam ay wala rin siyang oras para guluhin at makisaw-saw pa sa issue. Sa ibang company mo na lang ibigay ang naturang project. Dumikwatro pa si Rodrigo sabay wagayway ng kanyang isang palad. Tahimik lang siya pinapakinggan ni Renz ang mga sinasabi. Pasensya ka na, Mr. Salmeda. Alisin mo sa project ang tiyuhin mo at papayag ako sa gusto mo. Nanimbang si Renz. Kailangang isanggunin niya ito sa stockholders. Sige, Mr. Silva, pag-iisipan ko. Patatawagan kong office mo sa aking secretary sa desisyon ko. Masusing tinignan ni Britney ang amo. Tumayo na si Renz, walang pasabing, lumabas ng naturang silid. Sir, gusto mo bang marinig ang opinion ko about sa usapan nyo? Yes. Mukhang ayaw talaga ni Mr. Silva na makadil ang T-Roel mo, sir. What if kunin mo sa kanya ang project at ibang taong panghawakin mo? Baka sakaling pumayag at kunin ni Mr. Silva. Walang kaalam-alam si Renz na may binubuong grupo ng mga employee ang T-Roel niya. Ngayon na nasa 70 ng edad ni Don Calixto, ay hindi siya papayag na mapunta ang Salmeda Holdings sa kamay ng kanyang pamangkin. Higit na malaki ang karapatan niya dito kumpara kay Renz. At higit sa lahat, sa ama ni Renz na walang pakialam sa kumpanya ng pamilya. Do some research, Britney, tungkol sa iba pang corporation na pwedeng humawak ng project natin. Hindi ko pwedeng tanggalin ang T-Roel nang walang dahilan sa project. Check na sobrang magagalit yun sa akin. At isa pa, baka magbungay ng gulo ng kumpanya. Though okay naman ang Silva Corporation. Tumango si Britney na una na kay Renz. Humakbang kahit nasa labas sila once na may inutos ito about sa trabaho ay kailangan sundin niya yung kaagad. Hindi pwede na bukas pa. Sige sir, mauna na po ako. Mamaya na Britney. Kumain ka na muna ng hapunan bago ka umuwi. Sayang naman ang effort na pagpunta mo dito. Isa pa baka sabihin mo palagi nga kitang sinasama
sa mga gatherings tapos hindi mo lang kita pinapatikim ng mga nakahaing pagkain. Send me a message kapag may nahanap ka ng ibang company. Bilang tugon ay humagikik lamang si Britney. Na-touch na siya sa sinabi ng amo dahil feeling niya ngayon ay biglang naging concern na ito. Sige sir, ingat ka po pa uwi. Tumango lang si Renz at nilibot ng mata sa venue. Hinahanap ka na kung nasang banda si Althea. Ngunit kahit anong suyod niya sa lugar na anino nito ay hindi na niya makita. Uminit na naman ang ulo niya. Paniguradong si Kenzo na naman ang kasama ng asawa niya. Saan kaya nagpuntang dalawang yun? Baka gumagawa na sila ng kababalaghan. Halata pa namang patay na patay sa kanya si Kenzo. Sa kabilang banda ay kapapasok lang ni Althea sa gate ng bahay. Kakapakapa pa siya sa dilim dahil nakalimutan niyang buksan ng mga ilaw bago siya umalis dito. Wala doon ang maid. Nag-day off ito na kagad din naman niyang pinayagan. Sinilyo pa niyang nakailaw na screen ng cellphone. Hinihintay ang reply ni Renz sa kanyang message. Wala talaga siyang bisa. Nagalugad na niya kanina at lahat ang buong floor ng venue pero hindi niya mahanap si Renz. Masakit na lang ang mga paa niya at pinapaltos na sa heels. Natunaw na lang din ang mga kinain niya. Lumalalim na rin ang gabi. Idagdag pa na binabalik-balikan siya ng ilang grupo ng mga lalaki sa table. Sa sobrang inip niya, ay may halong pagkadismaya. Ay hindi na niya napigilang magdesisyon na umuwi na. Baka puti na lang ang mata niya, hindi niya pa nakikita ni dulo ng buhok o ng kuko ng asawa. Medyo nahirapan siyang tumawag ng taxi pero carry lang. Nakakuha pa rin naman kahit inabot ng siyam-siyam. At least, safe siyang nakarating sa bahay. Safe sila ng baby niya na humihingi ng pagkain. Gusto niya ng itlog na maalat pero hindi niya na alam kung saan bibili. Text ko kaya ulit si Renz. Total wala pa siya dito. Mali ko kung pauwi na siya. Baka lang naman. Binitawan ni Althea ang saradura ng pinto. Hinarap ang cellphone upang mag-text na kay Renz. Nasa bahay na ako, pauwi ka na ba? Baka naman may alam si Aliyah kung saan makakabili ng itlog na maalat. Pasuyo naman ako, Renz. Mabagal ang hakbang na patungong parking lot na dumukot si Renz sa bulsa upang kunin at i-check saglit ang cellphone niya. Napatigil siya sa paglalakad nang makitang may message doon si Althea. Ayon dito'y uuna na raw siyang umuwi. Hindi niya man lang ako hinintay na lumabas. Saka hindi niya rin ako inayang kumain. Nahimig na pagtatampo habang naglalaro sa isipan. Ang alantarang pakikipagkulitan nito kay Kenzo. Napabuga na lang ang hangin si Renz upang pagaanin ang bigat na nararamdaman. Nagpatuloy siya sa paghakbang sa exit ng hotel na nagdurugtong sa parking lot nito. Ano pa nga bang gagawin niya sa hotel? Tapos na rin naman siya sa isang pakay niya at yun na yung makausap si Mr. Silva. Muli siyang natigilan nang madamang panibagong vibration ng cellphone. Si Althea na naman yun. Nakapako pa rin ang mga mata niya sa screen ng cellphone na nagpatuloy siyang muling lumakad. Isinandal na Renz ang likod sa backrest ng upuan. Ilang beses na pinasadahan ng basa sinasabi ng asawa. Pilit niyang iniintindi. Itlog na maalat, tanong niya sa kawalan na halos magdugtong ng makapal na mga kilay. May ganun bang itlog? Maalat talaga? Saan? Sumilay ng kakaibang ngiti sa labi ni Renz na hindi niya nito napapansin. Patlang ang buong isipan niya kung bakit naghahanap ang asawa ng ganong klase ng itlog. Ganun pa man, hindi niya tinanong ang tunay nitong dahilan. Sir, sorry po, kumakain pa po ako sa loob, sir. Halos mabulo ng sagot ni Britney. Sa tawag ni Renz, puno pang bibig ng babae na halatang nagmamadaling malulo ng pagkain na kanyang kinuha. Bukod sa may hinahabol siyang kailangang gawin, ay gabing-gabi na rin yon. It's okay Britney, take your time. Hindi mo kailangang magmadali, hindi naman kita pinipressure. Napakunot ng noon ni Britney na biglang pinagpawisan ng malamig. Iba ang kutob niya. Parang may iba na naman itong ipapagawa. Gusto ko lang itanong kung saan may nabibiling itlog na maalat. Itlog na maalat po, sir? Yes. Sa mga talipapa po yung tinitinda. Meron din sa mga grocery store pero at this time wala na pong bukas. Sa mga small store na lang na bukas. Nanlumo si Renz. Minsan na nga lang humiling ang asawa tapos hindi niya pa magagawang ibigay. At saka pambawi na rin sa kasalanan niya. Ganun ba? Naramdaman ni Britney na dismayadong tono ni Renz. Naisip niya na siguro pinapabili ito ni Eleanor na kasalukuyang naglilihi pa rin. Pero sir, ang alam ko po doon sa may apartment ko ay may tinandahan na. Pwede mo ba akong samahan? Hindi mo kailangang magmadali, hihintayin kita dito sa parking lot. Sige po sir, sandali lang po. Binilisan pa ni Britney kumain. Tipo na gusto pa sana niyang tikman ng dessert pero kapag gagawin niya yun ay tatagal pa siya. Baka mamaya siya pang sisihin kapag nakunan si Eleanor. Isasakripisyo na lang niya muna to.
Ilan po bang bibilin niyo, sir? Nasa tindahan na sila. Pasara na sana yun. Mabuti nilang at inabutan pa nilang matandang tendera nito na nagsasara ng pintuan. Isang tray. Po? Napakurap-kurap si Britney. Alam niya na mayaman ang amo niya, pero nakakagulat naman na isang tray kagad ang bibilhin nito. Pero syempre hindi na siya iimik. Anong karapatan niyang magtanong? Bakit? Hindi ba pwedeng bumili ng isang tray lang? Ilan ba dapat ang bilhin ko, Britney? Hilaw na tumawa si Britney, napapahiya na doon. Hindi niya naman magawang sabihin ang amo. Buong buhay ni Renz ay ngayon lang din siya nakakita ng itlog na pula. Ilang beses niya pang iniisip ko anong klase ng manok ang umiitlog ng maalat na at saka kulay pula pa. Parang gusto niyang bumili noon para may supply na sila nito. Pwede naman po, sir, tarantang sagot ni Britney. Hinarap na ang kahera at muli pang ngumiti. Aling Sonia, isang tray nga po ng itlog na maalat. Pinagmasdan ni Renz na inihanday ng matanda. Binigyan niya ng 1,000 si Britney at nakita niya may sukli pa yun. Naisip niya na hindi naman pala gaanong kamahal ito. Masarap yan, sir, kapag nilagyan mo ng kamatis. Yung green pa na kamatis, malutong-lutong yun. Hindi man naintindihan ni Renz kung paanong gagawin ay tumango na lang siya. Excited na siyang umuwi. Sasaluhan niyang kumain nito si Althea para matikman din niyang lasa. Curious siya kung talaga bang maalat nga yung itlog. Maraming salamat, Britney. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sobrang thankful ako. Malanding isiningit ng sekretary niyang ilang takas na hibla ng buhok sa gilid ng kanyang tenga. Nagpapakyut, kaya may patong ngumiti. Wala pong anuman, sir. Para ka namang ibang tao. Hindi ka na po iba sa akin. Basta alam ko po't kaya ko. I am always at your service, sir. Sa'yo ng sukli. Ibili mo ng pagkain. Alam kong naistorbo kita kanina sa buffet. Salamat ulit, ha. Okay po, sir. Tawagan kita kapag natapos ko ng pinapagawa mo sa akin task kanina. O sige, good night. Salamat ulit. Paalis na pinaharurot na ni Renz ang kotse niya. Tumindi pa lalong excitement na bumabalot sa katawan niya. Na-imagine na niyang lapad ng ngiti ni Althea kapag nakita nitong binili niya ang bilin niya sa text kahit hindi pa siya dito nag-reply. Hindi mapalis ang ngiti sa labi niya, panakanakang sulyap ni Renz sa tray ng itlog na maalat na nasa passenger seat nakalagay. Nilagyan niya pa ito doon ng seatbelt para hindi na rin sila mabasag. Baka sa mukha niya saya na minsan lang niya sa buhay maramdaman at hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag. Okay na sigurong peace offering ko to sa kanya. Isang kanto na lang ang layo niya sa bahay nila ni Althea nang kagad siyang mapapreno. Paulit-ulit kasi na nagrehistrong pangalan ni Eleanor sa screen ng kanyang cellphone. Tumatawag to. Renz? Eleanor. Kumain ka na? Tapos na. Ang dinner niyo tapos na. Alam ni Eleanor ang tungkol dito dahil sa apartment siya ng babae na tulog kagabi. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakauwit hindi kasabay na pumunta si Althea sa dinner party. Pinapunta siya ni Eleanor na hindi naman na Renz matanggihan. Malamang ay magagalit lang ito. Bakit, Eleanor? Patapos na. Wala naman. Busy ka pa ba? Nasaan ka? Wala naman akong ingay na naririnig sa background. Kinabahan sa Renz. Mahinang boses nito. May problema ba, Eleanor? Wala naman, babe. Humina pa ang boses nito na ikinabahala ni Renz. Medyo naninigas lang ang tiyan. Papunta na ako, babe. Nagmaniobra ng sasakyan sa Renz upang lumiko. Nakalimutan ng excitement ng dahil sa pag-uwi niya ng pasalubong kay Althea. Napalitan ng takot ang mukha niya dahil sa pag-aalala sa kalagayan ni Eleanor ngayon. Sige, babe, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bakit kayo nakakaramdam ng selos si Renz tuwing dumidikit sa Althea kay Kenzo? Magbago kayang desisyon niya sakaling malamang buntis din si Althea. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.